Mga nakatatanda, makinig po kayo. Narito ang siyam na pagkain na karaniwang ginagamit sa araw-araw pero hindi dapat inilalagay sa refrigerator at heto ang dahilan kung bakit. Naisip niyo na ba na ang inyong refrigerator ay maaaring tahimik na nakakasama sa inyong kalusugan araw-araw? Parang mahirap paniwalaan pero totoo ito. Sa loob ng malamig na lugar na iyan, may mga pagkain na hindi dapat nalalantad sa malamig na temperatura, lalo na para sa mga matatanda. Karamihan sa tao ay hindi ito alam, pero ang paglalagay ng mga pagkain ito sa ref ay maaaring magdulot ng masamang epekto. Hindi lang pagbabago sa lasa o itsura, kundi pati na rin mapanganib na chemical reactions, pagkawala ng mahahalagang nutrients at minsan pagdami ng delikadong bakterya. Ang mas nakakagulat pa, higit 79% ng mga tao na lampas 60 taong gulang ay patuloy pa ring naglalagay ng mga pagkain ito sa ref na hindi nila alam ang mga panganib na dala nito. Sa ngayon, pinaghihinalaan ng mga eksperto na ang ating nakasanayang paglalagay ng halos lahat sa ref ay maaaring may kinalaman sa dumaraming kaso ng pangmatagalang sakit sa mga nakatatanda. Pero narito kami para itama ang mga maling akala. Sa video na ito, ibabahagi namin ang totoong impormasyon, suportado ng siyensya, tungkol sa siyam na pagkain na hindi dapat inilalagay sa refrigerator at ipapaliwanag namin kung paano sila ligtas na mapanatiling sariwa. Huwag niyong palalampasin ang ikalawa sa listahan. Baka iyon ang pinakaikagulat ninyo. Ang lahat ng detalye ay batay sa mga pag-aaral na nailathala sa mga respetadong scientific journals at makikita nyo ang mga source links sa description ng video. Bago tayo magsimula, magkomento muna kayo kung taga saan kayo, ilang taon na kayo, at kung napansin nyo na bang nag-iba ang lasa o texture ng pagkain nyo matapos itong mailagay sa ref. Binabasa namin ang bawat komento at nagbibigay kami ng mga personal na payo para sa bawat isa. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe kung gusto nyong makatanggap ng iba pang kapaki-pakinabang na content. Simulan na natin. Umpisahan natin sa number 9, patatas. Baka magulat kayo dito. Ang paglalagay ng patatas sa refrigerator ay maaaring magdulot ng masamang kemikal at hindi ito exaggeration. Kapag malamig ang paligid, ang natural na starch sa patatas ay nagiging asukal. Ang prosesong ito ay tinatawag na cold-induced sweetening. Pero hindi lang ito tungkol sa lasa. Kapag niluto niyo ang patatas na galing ref sa mataas na init, ang asukal ay nagre-react sa amino acids at bumubuo ng acrylamide, isang chemical na ayon sa International Agency for Research on Cancer ay maaaring may kaugnayan sa cancer sa tao. Ayon sa mga mananaliksik mula sa University of Idaho, ang paglalagay ng patatas sa ref ay maaaring magpataas ng sugar content nito ng hanggang 300% sa loob lamang ng 2 linggo. Ibig sabihin, 3 beses ang dami ng asukal at nangyayari ito ng mas mabilis kaysa inaasahan. Sinuri nila ang higit sa 500 samples ng patatas at halos lahat ay nagpakita ng parehong resulta. Pati ang texture ay naaapektuhan. Ang lamig ay sumisira sa cell structure ng patatas, kaya nagiging kakaiba ang lasa. Matamis pero may buhaghag na pakiramdam. Kung minsan ay napansin niyo yung parang may kakaibang lasa ang mashed potatoes ninyo, malamang ito ang dahilan. Ang refrigerator ay sumisira sa patatas sa pinakapangunahing antas. Kaya paano nga ba dapat ito itago? Ilagay ang iyong mga patatas sa isang malamig at madilim na lugar kung saan nananatili ang temperatura sa pagitan ng 45 hanggang 50 degrees Fahrenheit. Maaaring gamitin ang pantry, silong o kahit isang kahon na nakatago sa madilim na cabinet. Importante ang kadiliman. Kapag na-expose ang patatas sa ilaw, nagsisimula itong maglabas ng solanine, isang berdeng substance na maaaring maging lason.
Tama ang narinig nyo. Delikado ito sa kalusugan. Para manatiling ligtas ang inyong mga patatas, ilagay ito sa isang lalagyang humihinga tulad ng paper bag o basket na bukas ang gilid. Iwasan ang plastic bag dahil naiipon ng moisture dito na nagiging sanhi ng pagkabulok. May isa pang tip na hindi alam ng marami. Huwag kailanman pagtabihin ang patatas at sibuyas. Ang dalawang ito ay naglalabas ng mga gas na nagpapabilis sa pagkasira ng isa't isa. Siguraduhing may layo na kahit 3 talampakan sa pagitan nila. Kapag ganito ang pag-iimbak, maaaring tumagal ang patatas ng hanggang 3 buwan. Pero kung sa refrigerator mo ito ilalagay, malamang masira ito sa loob lang ng 2 linggo. Ngayon naman, dumako tayo sa number 8, tinapay. Marami ang nagugulat dito. Ang refrigerator ay hindi nakakatulong sa tinapay. Sa katunayan, pinapabilis pa nito ang pagtigas at pagkatuyo ng tinapay. Parang kakaiba pero ipinaliwanag ito ng agham. Ang malamig na temperatura ay nagpapabilis ng isang proseso na tinatawag na starch retrogradation. Ibig sabihin, ang starch molecule sa tinapay ay nagiging kristal at tinatanggalan ng moisture. Ayon sa mga siyentipiko mula sa Institute of Food Technologists, ang tinapay na inilagay sa ref ay tumitigas ng 6 na beses na mas mabilis kaysa sa tinapay na nakaimbak lang sa room temperature. Malaking kaibahan ito. Sa kanilang pag-aaral, ang tinapay sa refrigerator ay naging tuyo at buhaghag sa loob ng 3 araw. Samantala, ang tinapay na naiwan sa temperatura ng kwarto ay nananatiling malambot hanggang 7 araw. At hindi lang yan, ang malamig na hangin ay sumisira rin sa mga masisilang flavor molecules na nagbibigay ng masarap na amoy at lasa sa bagong lutong tinapay. Kaya kung ang tinapay mo mula sa ref ay parang walang lasa o lasang karton, hindi nagkakamali ang dila mo. Ang pinakamainam na paraan para mapanatiling sariwa ang tinapay ay ilagay ito sa bread box o paper bag sa room temperature. Pumili ng lalagyang may kaunting hangin na nakakapasok. Pinipigilan nito ang amag pero pinapanatili ang sapat na moisture para hindi tumigas ang tinapay. Kung alam mong hindi mo mauubos agad ang isang buong loaf, heto ang pinakamagandang gawin. Hiwain muna ang tinapay, tapos ilagay sa freezer. Ang pag-freeze ay mas epektibo sa pagpreserba ng lasa at texture kaysa refrigerator dahil sobrang bilis ng proseso kaya hindi nasisira ng yelo ang loob ng tinapay. Kapag gusto mong kumain, kumuha lang ng isang hiwa mula sa freezer at diretso ito sa toaster. Huwag mo na itong i-defrost. Ang pagkatunaw ay naglalabas ng moisture na sumisira sa texture ng tinapay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang number 7, honey. Ang natural na pampatamis na ito ay isa sa pinakamatatagal na pagkain sa buong mundo. Ang honey ay hindi madaling masira. Sa katunayan, may natuklasan ang mga archaeologist na honey na mahigit 3,000 taong gulang sa mga libingan sa Egypt at pwede pa rin itong kainin. Pero ang paglalagay ng honey sa refrigerator, isa itong pagkakamali na maaaring agad sirain ito. Ang malamig na temperatura ay nagpapabilis ng crystallization ng honey. Bagamat hindi ito mapanganib, nagbabago ang texture nito. Ang dating makinis at malapot na honey ay nagiging buhaghag at matigas. Kaya mahirap na itong gamitin o haluin. Mas masama pa, tuwing binubuksan mo ang garapon ng honey mula sa ref, pumapasok ang moisture. Ang lamig ay nagdudulot ng condensation at ang moisture ay kalaban ng honey. Ayon sa ulat ng National Honey Board, kapag inilagay sa temperatura na mas mababa sa 50 degrees Fahrenheit, nawawala hanggang 35% ng natural antibacterial power ng honey. Ang mga benepisyong ito ang dahilan kung bakit ginamit ang honey bilang gamot noong unang panahon, pampagaling ng sugat at laban sa impeksyon.
Unti-unting inaalis ng refrigerator ang mga benepisyong ito at hindi lang kalusugan ang apektado. Ang honey ay may higit sa 180 natural compounds na nagbibigay sa kanya ng masarap at mayamang lasa. Ang malamig na temperatura ay sumisira sa mga compound na ito. Ang mamahaling raw honey na binili mo ay maaring maglasa na parang murang syrup kapag inilagay sa ref. Para maiwasan ito, itago ang honey sa room temperature sa isang lalagyang may takip. Ang ideal na temperatura para sa honey ay nasa pagitan ng 64 hanggang 75 degrees Fahrenheit. Ilayo rin ito sa direktang sikat ng araw na pwedeng makasira sa kalidad nito. Kung mag-crystallize ang honey, huwag itong itapon. Madali lang itong ibalik sa dating anyo. Ilagay lang ang garapon sa mangkok na may maligamgam na tubig at haluin ng dahan-dahan. Babalik ito sa malambot at likidong anyo nang hindi nasisira ang nutrisyon at lasa. May dagdag na kaalaman din. Ang kulay ng honey ay nagpapakita kung gaano ito kayaman sa antioxidants. Mas madilim ang kulay, mas maraming antioxidants, pero may problema. Mas sensitibo sa lamig ang dark honey kaysa sa light honey. Kaya kung ilalagay ito sa refrigerator, mabilis masisira ang mga benepisyo nito. Ngayon naman, number 6, kape. Kung mahilig ka sa kape, baka masaktan ka rito. Ang paglalagay ng kape sa refrigerator ay isa sa pinakamalalang bagay na pwede mong gawin. Nasasira nito ang lasa at amoy ng kape. Bakit? Dahil ang coffee beans ay sobrang absorbent. Hinahatak nila ang mga amoy at lasa mula sa paligid. Ang ref ay puno ng malalakas na amoy mula sa tira-tirang pagkain, keso at lutong ulam, and sinisipsip ito ng iyong kape. Kaya kung napansin mong kakaiba ang lasa ng kape mo, ito ang dahilan. Pero hindi lang ito ang problema. Ang pabago-bagong lamig sa loob ng ref ay nagdudulot ng moisture sa beans at ang moisture ay nagpapabilis ng pagtanda ng kape at minsan nagiging sanhi pa ng amag. Ayon sa pag-aaral ng Specialty Coffee Association, ang coffee beans sa ref ay nawawalan ng hanggang 60% ng aroma sa loob ng isang linggo lang dahil ang natural oil sa beans na nagbibigay ng lasa sa kape ay tumitigas kapag malamig. At kapag giniling mo ang malamig na beans, hindi lumalabas ang mga oils ng maayos sa pagbubrew. Ang resulta, maputla, matabang na kape na walang dating. Kaya ano ang tamang paraan ng pag-iimbak ng kape? Ilagay ito sa airtight container sa room temperature, malayo sa init at liwanag. Gumamit ng lalagyang hindi transparent dahil ang liwanag ay nakakasira rin ng lasa. Ang ideal na temperatura ay nasa pagitan ng 60 hanggang 70 degrees Fahrenheit at dapat ay hindi pa bago-bago. Para sa pinakamasarap na lasa, bumili ng kaunting dami ng kape na mauubos sa loob ng 2 linggo. Kapag nabuksan na ang bag, magsisimula ng mawala ang kalidad. Isa rin sa mga kalaban ng kape ang hangin, kaya siguraduhing mahigpit ang pagkakasara. May ilan na gumagamit ng vacuum-sealed containers, pero ang pinakamadaling paraan ay ang bumili ng sariwang kape ng mas madalas. Kung kailangan mo talagang mag-imbak ng kape ng mas matagal, mas mainam ang pag-freeze kaysa sa pagre-ref, pero kailangang tama ang paraan. I-freeze lang ang kape isang beses. Hatiin ito sa lingguhang servings, ilagay sa airtight na bag at kunin lang kung ano ang kailangan. Huwag ulit-ulitin ang pagyayelo at pagtunaw dahil nagdudulot ito ng moisture na tuluyang sumisira sa kalidad ng kape. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa bawang at kung bakit ang refrigerator ang pinakamasamang lugar para dito. Ang pag-iimbak ng bawang sa malamig at mamasamasang kondisyon ay hindi lang pagkakamali, maaari pa itong maging mapanganib. Ito ay lalong mahalaga para sa mga matatanda na umaasa sa benepisyo ng bawang sa kalusugan. Kapag naiwan sa refrigerator ang bawang, nagsisimula itong magsibol.
Marahil nakita mo na ang mga berdeng usbong na yan, hindi lang nito pinapangit ang bawang. Nagiging mapait din ang lasa at pwedeng makairita sa tiyan. Pero ang mas seryosong problema ay ang mismong paligid sa loob ng ref. Ang malamig at basang hangin ay perpektong kondisyon para tubuan ng amag ang bawang. Ang ilan sa mga amag na ito ay naglalabas ng mycotoxins, mga chemical na pwedeng magdulot ng seryosong panganib sa kalusugan. Ayon sa mga pag-aaral mula sa University of California, Davis, ang bawang na itinago sa refrigerator ay nawawalan ng kalahati ng allicin content sa loob lang ng 10 araw. Ang allicin ang pangunahing compound na nagbibigay ng mga benepisyo ng bawang, panlaban sa bakterya, virus at para sa kalusugan ng puso. Kaya sa paglalagay mo ng bawang sa ref, parang itinatapon mo na rin ang 50% ng dahilan kung bakit ito nakabubuti. At hindi lang nutrients ang nasisira, pati texture. Ang lamig ay sumisira sa loob ng bawang kaya nagiging malambot at malagkit imbes na matigas at tuyo. Nasubukan mo na bang maghiwa ng malamig na bawang? Nagiging parang paste ito na dumidikit sa kutsilyo at sa mga daliri. Para mapanatiling maganda ang kondisyon ng bawang, itago ito sa tuyo at maaliwalas na lugar. Ang mesh bag o basket na may bukas na gilid ay perpekto. Panatilhing nasa pagitan ng 60 hanggang 65 degrees Fahrenheit ang temperatura sa paligid ng bawang. Huwag gumamit ng plastic o airtight na lalagyan. Kailangan ng bawang ng daloy ng hangin para manatiling sariwa. Iwasan ding ilagay ito sa lugar na tinatamaan ng araw dahil maaari nitong bigyan ng mapait na lasa ang bawang. At huwag din itong itabi malapit sa kalan. Ang init at singaw mula sa pagluluto ay nagpapabilis ng pagsibol ng bawang. Kapag tama ang pag-iimbak, ang isang buong ulo ng bawang ay maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan. Pero kapag nahati mo na ito, subukang gamitin ang bawat clove sa loob ng 10 araw para sa pinakamahusay na lasa at kalidad. Ito ang magandang tip sa pagluluto. Mas lumalabas ang natural na lasa ng bawang kapag ito ay nasa room temperature kumpara sa malamig na bawang. Ang mga langis na nagbibigay ng amoy at lasa sa bawang ay mas mahusay gumana kapag hindi pinatigas ng lamig. Mapapansin mong mas masarap ang luto mo kung tama ang imbakan ng bawang. Ngayon naman, number 4, saging. Ang prutas na ito at ang refrigerator ay hindi magandang kombinasyon. Ilagay mo lang ang saging sa ref at mabilis mo itong makikitang nangingitim at lumalambot. Pero hindi lang balat ang problema. Ang malamig na temperatura ay nagdudulot ng tinatawag ng mga siyentipiko na chilling injury. Ang saging ay tumutubo sa mainit at tropikal na lugar, kaya hindi ito sanay sa lamig. Nasasaktan ng lamig ang mga selula ng saging. Pumuputok ang mga membrane sa loob, lumalabas ang enzymes at unti-unting nasisira ang prutas mula sa loob. Ayon sa pananaliksik mula sa Queensland Department of Agriculture, ang mga saging na itinago sa temperatura na mas mababa sa 56 na degrees Fahrenheit ay nawalan ng hanggang 80% ng vitamin C sa loob ng 5 araw. Bukod pa roon, pinipigilan ng lamig ang patuloy na paghinog ng saging at ang pagbuo ng mahahalagang nutrisyon. Kapag naging itim ang balat, hindi lang ito pangit tingnan, senyales ito na bumigay na ang natural defense system ng prutas. Ang mga itim na spot, mga bahagi, yan napatay na ang tissue. Kahit maganda pa ang loob ng saging, pwedeng pamugaran ito ng bakterya at amag. Para maiwasan ito, itago ang saging sa room temperature sa pagitan ng 56 degrees Fahrenheit at 70 degrees Fahrenheit. Ang pagbitin ng saging sa banana hook ay tumutulong maiwasan ang pasa. Ang mga saging ay natural na naglalabas ng ethylene gas habang nahihinog. At kailangan nila ng maayos na daloy ng hangin para maging pantay ang paghinog.
Heto ang sikreto na hindi sinasabi ng karamihan sa supermarket. Pwede mong kontrolin ang paghinog ng saging sa bahay. Para pabilisin ito, ilagay ang mga saging sa paper bag kasama ng isang mansanas. Para pabagalin, paghiwa-hiwalayin ang mga ito at balutin ng plastik ang bawat tangkay. Pinipigilan nito ang paglabas ng ethylene gas hanggang 40%. Kapag umabot na ang saging sa gusto mong hinog, pwede mo na itong ilagay sa ref. Pero hanggang 1 o 2 araw lang, iitim ang balat pero okay pa ang loob. Mas mainam pa, balatan mo na at i-freeze. Perfect ito para sa smoothies. Nagbibigay ito ng malapot at creamy na texture na hindi na kailangan pa ng yelo. Ngayon, pag-usapan natin ang sibuyas at kung bakit ang refrigerator ay pinakamalalang lugar para dito. Mali ang ganitong paraan at mabilis nitong sinisira ang sibuyas. Kapag inilagay mo ang sibuyas sa ref, agad itong naaapektuhan. Bakit? Dahil ang refrigerator ay sobrang mahal lumigmig, umaabot sa 75%. Samantalang ang sibuyas ay kailangan ng tuyong hangin at dapat mas mababa sa 65% ang humidity. Ang sobrang moisture sa ref ay pumapasok sa mga panlabas na layer ng sibuyas at dito nagsisimula ang amag. Isang uri ng amag, ang black mold, ay pwedeng tumubo sa sibuyas at maglabas ng aflatoxins. Isa ito sa pinakamapanganib na cancer-causing substances ayon sa siyensya. Pero hindi mo na kailangang hintayin pa ang amag. Ang lamig pa lang ay sumisira na sa sibuyas. Ginagawang asukal ng malamig na temperatura ang natural starch nito. Ayon sa mga researchers sa Texas University, ang sibuyas na nasa ref ay nagkaroon ng 270% na pagtaas sa sugar content sa loob ng 2 linggo. Binabago nito ang natural na lasa ng sibuyas at pati ang paraan ng pagkakaluto nito. Ang mga lutuin na dapat maalat o savory nagiging parang matamis, parang naging panghimagas ang French onion soup mo. Pati ang texture ay masisira. Ang lamig ay nagbubuo ng maliliit na yelo sa loob ng selula ng sibuyas. Nababasag ang mga cell wall kaya nagiging malambot, basa at hindi na kayang magtagal sa pagluluto. Mas malala pa, kapag nasira na ang loob ng sibuyas, hindi mo na makukuha ang magandang pagkakakaramelize na karaniwang nakikita sa mga restaurant dish. Ang mga sibuyas mula sa refrigerator ay hindi na nagiging golden brown ng tama. Para tama ang pag-imbak ng sibuyas, iwanan itong buo at may balat sa isang tuyo, malamig na lugar na may sapat na daloy ng hangin. Mainam ang pantry o silong. Ang tamang temperatura ay nasa pagitan ng 45 degrees Fahrenheit at 55 degrees Fahrenheit. Huwag na huwag gumamit ng plastic bag, kailangan ng sibuyas ang hangin. Sa halip, gumamit ng mesh bag, open basket o kahit medyas na niluma para isabit at paghiwa-hiwalayin ng mga ito. At tandaan din ang nabanggit natin kanina, huwag pagsamahin ng sibuyas at patatas. Pareho silang naglalabas ng gas na nagpapapabilis ng pagkasira ng isa't isa. Ilayo rin ito sa direktang sikat ng araw dahil maaaring magdulot ng pagsibol. Ngayon, kapag hiniwa mo na ang sibuyas, nag-iiba na ang usapan. Kailangang ilagay sa refrigerator ang mga hiniwang sibuyas sa loob ng airtight container at gamitin sa loob ng 7 araw. Ito ay dahil bukas na ang loob ng sibuyas at madaling kapitan ng bakterya. Kaya oo, ang hiniwang sibuyas ay kailangan ng ref, pero ang buong sibuyas ay hindi dapat ilagay sa malamig. Ngayon naman, number 2 sa ating listahan, kamatis. At maaring ito ang pinakanakakagulat sa lahat. Ang paglalagay ng kamatis sa ref ay sobrang nakakasira na maraming tao ang nahihirapang maniwala, pero suportado ito ng siyensya. Ayon sa mga researcher sa University of Florida, may nakakagulat silang natuklasan. Ang paglalagay ng kamatis sa refrigerator ay hindi lang nakakaapekto sa lasa at texture nito.
binabago rin nito ang mismong genes ng kamatis. Tama ang narinig nyo. Ang malamig na temperatura ay literal na pinapatay ang mga genes ng kamatis na responsable sa lasa nito. At ang masaklap, hindi na muling umaandar ang mga genes na ito kahit ibalik mo pa sa room temperature ang kamatis. Sinuri ng mga researcher ang higit 25,000 genes ng kamatis at natuklasan nila na ang ilang araw lang sa ilalim ng 54 na degrees Fahrenheit ay sapat na para permanenteng patayin ang daan-daang genes. Hindi na ito tunay na kamatis, para na lang itong pulang supot ng tubig na wala ng lasa o nutrisyon, lalo itong nakababahala para sa mga matatanda. Ang kamatis ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na tumutulong protektahan laban sa sakit sa puso at ilang uri ng kanser. Pero kapag inilagay mo sa refrigerator ang kamatis, nawawala ang hanggang 65% ng lycopene nito. At hindi pa yan ang pinakamasama. Kailangan ng lycopene ng mga espesyal na enzyme para masipsip ng katawan. Ang refrigeration ay tuluyang sumisira sa mga enzyme na ito. Kaya kahit may natirang lycopene, hindi na ito kayang gamitin ng katawan. Pati ang texture ay napipinsala. Sa ilalim ng microscope, makikita mo ang pinsala. Nabubuo ang maliliit na ice crystals sa pagitan ng cell walls ng kamatis na pumupunit sa loob nito. Kaya kapag malamig ang kamatis, parang buhaghag o malambot ito dahil literal na wasak na ito mula sa loob. Para manatiling masustansya at malasa ang kamatis, itago ito sa room temperature na ang tangkay ay nakaharap pababa. Nakakatulong ito para hindi pasukin ng moisture o bakterya ang bahagi kung saan nakakabit ang tangkay. Panatilihing nasa 55 degrees Fahrenheit hanggang 70 degrees Fahrenheit ang temperatura. Huwag itago ang kamatis sa madilim na cabinet. Kailangan nito ng banayad na liwanag para mapanatili ang nutrisyon nito, at huwag ilagay sa plastic bag. Ang kamatis ay natural na naglalabas ng ethylene gas habang nahihinog at kailangang may espasyo para makalabas ito. Kapag natrap ang gas, bumibilis ang pagkabulok. Isang panis na kamatis sa loob ng selyadong bag ay pwedeng makasira sa lahat ng iba pa sa loob lang ng isang araw. Kumain ng hinog na kamatis sa loob ng 3 hanggang 5 araw para sa pinakamahusay na lasa at nutrisyon. Kung sobra ang dami, huwag sayangin, gawing tomato sauce at i-freeze. Mas madaling masipsip ng katawan ang lycopene mula sa nilutong produkto ng kamatis at pinapanatili ito ng pagyayelo. Ngayon, narito na tayo sa number 1, avocado. Maaaring ito ang pinakaimportanteng bahagi sa lahat. Ang epekto ng lamig sa avocado ay talagang nakakabigla. Sobrang tindi ng pinsala, parang nawalan ng saysay ang lahat ng mga naunang pagkakamali sa pagkain. Ang avocado ay may higit 20 essential nutrients. Isa ito sa kakaunting prutas na may healthy fats, lalo na ang oleic acid, na mahalaga para sa kalusugan ng utak, lalo na sa matatanda. Pero kapag inilagay mo ito sa refrigerator, ang mga healthy fats ay nagsisimulang masira. Ito ay dahil sa chemical process na tinatawag na lipid peroxidation. Ang lamig ay nagdudulot ng pagkasira ng healthy fats at sa halip na maging nutrition, nagiging harmful free radicals ang mga ito. Ayon sa pag-aaral ng Stanford University, ang avocado na nilagay sa refrigerator ay nawawalan ng hanggang 70% ng antioxidant power sa loob lang ng 4 na araw. Kasama dito ang mahahalagang antioxidants tulad ng vitamins E at C na tumutulong sa panlaban sa inflammation, nagpapabuti sa paningin at tumutulong sa pagsipsip ng ibang bitamina sa katawan. At mas lumalala pa ito, hindi lang pinapahinto ng lamig ang paghinog ng avocado, ina-activate din nito ang isang enzyme na tinatawag na polyphenol oxidase. Hindi lang ito nagdudulot ng pangingitim, sinasadya nitong sirain ang istruktura ng prutas.
Sa refrigerator, binibilisan ng enzyme na ito ang pagkasira ng mga cell ng abokado at ang dating nutrients ay nagiging mapait at minsan ay mapanganib. Ang texture ay naapektuhan din. Yung malambot at creamy na abokado ay nagiging stringy, basa at hindi na kaaya-aya. Nagkakahiwalay ang fats at fiber, kaya ang abokado ay nagiging parang madulas at hindi na madaling durugin o ikalat. Kung gagamitin mo ito sa guacamole, sira na ito bago mo pa magawa. Ang tamang paraan ng pag-iimbak ng abokado ay ang iwan ito sa room temperature sa pagitan ng 65 degrees Fahrenheit at 75 degrees Fahrenheit. Ilagay lang ito sa isang mangkok sa lamesa, huwag sa loob ng saradong bag. Kailangan ng hangin para maging pantay ang paghinog. Kung gusto mong pabilisin ang paghinog, ilagay ito sa paper bag kasama ng saging. Ang saging ay naglalabas ng ethylene gas na nagpapahinog sa abokado ng mas mabilis. Kapag hinog na, pwede mo na itong ilagay sa ref pero hanggang 2 o 3 araw lang. Kahit doon, mapapansin mong bumababa ang kalidad. Mas magandang paraan ay bumili ng abokado sa iba't ibang level ng paghinog para laging may handang kainin. Kung nahati mo na ang isa at gusto mong itabi ang kalahati, heto ang matalinong tip. Huwag tanggalin ang buto sa natirang kalahati at lagyan ng konting lemon juice ang hiwang bahagi. Ilagay ito sa airtight container kasama ng maliit na piraso ng sibuyas. Ang sulfur mula sa sibuyas ay nakakatulong pigilan ang pangingitim nang hindi naaapektuhan ng lasa. Sa paraang ito, pwede mong mapanatiling sariwa ang abokado sa room temperature hanggang 2 araw. At ang kalidad ay sobrang laki ng kaibahan. Kapag tama ang pag-iimbak, nananatili ang healthy fats, creamy texture at mga nutrisyong panlaban sa pagtanda. Totoong may benepisyo ito sa katawan. Sa huli, ito ang katotohanang hindi sinasabi sa karamihan. Ang refrigerator ay maaaring sumira hindi lang sa lasa ng pagkain, kundi pati sa nutrisyon nito at masasayang ang iyong pera. Ang siyam na pagkain ito ay hindi lang basta nasayang na grocery. Isa itong malaking oportunidad na nawala para mapanatili ang kalusugan, lalo na habang tumatanda tayo. Bawat bitamina at mineral ay mahalaga kung gusto mong manatiling malakas, alerto at malusog. Huwag mong hayaang sirain ng refrigerator ang lahat ng pinaghirapan mo. Gamitin ang tamang paraan ng pag-iimbak para masulit ang iyong pagkain at bigyan ng suporta ang katawan mo. Karapat-dapat kang maging malusog. At ngayon, alam mo na kung paano ito simulan. Bago ka umalis, sabihin mo nga alin sa mga pagkaing ito ang pinaka-nakagulat para sa'yo. May mga nilalagay ka ba sa ref na hindi mo alam ay nakakasama pala? I-share mo sa comments sa ibaba. Gusto naming marinig ang kwento mo. Maraming salamat sa panunood.